niya, ni-remind sa iya, ha? Si Preacher Rene. Siya, Pastor, puta ka kay Pastor JK, di ba? Siya, oo nga, no? Tungkol sa kabisi sa schedule niya ba? Siya, sige, panindigan ko na yun. Dahil nitawag siya sa kuha nung Monday, ana siya, nak, pag-pray mo ako, nak. Kasi kausapin ko si Pastor. Pero so far, wala man siya nanawag nga, nak, hindi tayo tuloy, ano, wala man. So nisugot si Pastor Benny. Amen? So pray na to. That will be on Wednesday, Thursday, Friday. Tulo na kagabi. Amen? Dayon, isod kayo mag-conference taning anay ra takadagan. No? So, ato gyud awhagon ang atong mga kauban nga mga members kay bahalag dili kay di magina sila kay mosimbag yung Wednesday bisag kana lang. Kay dili man na permanente gud atong speaker. Amen? Dayon privilege na ba nga sugot siya nga naa siya dire. So mo nang i-grab na to ng opportunity. Amen. Dayon natay duha na ka sakyanan mo nato. Sundo hatod. So ang L3 ako na padaganon, schedule na namo hasta ng Travis ug gani kung naay mga okay na ni. Hello. Mas ganahan magkuha ni. Amen. Kung naagani mga diri lang within diri, so mas maayo gyud nga naa tatanan, amen? Dayon ahog na total dili man na permanente nga natay activity. Dayon sa kong gingon manihapon mo daan. Pero ingani sayo ta. Ingani dayon announcement lang ko human ako din ihatag ni Pastor Joey ang pulpit para sayo magsugod sayo sad mahuman. Nana para makauli ra sad mo. Para pagkaugma na sad sayo ta. Di gid ingon dugay. Total sa mga estudyante wa may klase. Amen? Di basta ta magdali. Kung gutomon gyud inyong mga anak, pwede nga dalan ninyo og biskwit or unsa ba dayon pa kaninyo sa likod human balik na pod. Kay ato na i-grab nga opportunity. So that will be on next Wednesday na. Amen? Next Wednesday na. So Tuesday, ako man silang sugaton. Dayon, di na sila matulog para relax sila. Dayon, di sila makaon. Hanggang Wednesday, ako nang gina akong asawa, di rin nata Wednesday. Hindi ko magpaniod to, di na muli sa kalipay. Di rin nata para, total, naman tayo mapahulayan diya. Dayan. Pagka alas 5:30, sugod na sa panguha para sa iyo ta. Okay? So, pray sa nato ang health. So, Joey, Kuya Giyang wife, si Ma'am Ellen. And salamat sa Ginoo. Tawagan ko niya. Siya, nak. Ang laki-laki mo na, nak. Dako na daw kayo. Tay, totoo yun. Pray ko ninyo kay tuloy, di man kay ko dako kaon. Ginagmay na lang kinaon ako. Naagi time nga kanang gabi ipukawon ko kay sa tawag na, low bitim sugar. Hypo. Ay usa ka gabi tingala ko bugnaw na king aircon sa room. Gipaningot ko dayon nangurog ko ba. Akong sinina basa na kayo. Pagtindog na ko pangurog man ko. Anak ko wala sa nako pakawa kong asawa, di normal. So ninaog ko, pag naog na ko, nangita ko something mga makaon, nga renew lang ba. Dayon hinahinay ko kaon, hantod balik-balik siya. So nawa, kung di gini normal siya, akong asawa siya, buti hindi ka na ganyan. Hindi naman. So muna, usahin na yung imbis kadlaw na, siyempre. So, supposed to be naant ako sa karon Negros, gibalibaran man akong Negros nga di lang sa dayon ginbita na sa dunta ko bay kang Pastor Wendell July 7 kaso anak ko di sa kung mubiyahe kay lipong ko dayon
kung taas ang biyahe. Di pa ako sa ning iikuan sa akong health kay maglisod sa balibad sa akong nga sa invitation. Anniversary nila July 7 nanta. Di lang. So siya nak, ang laki na talaga nak. Otay napansin ko din naman. Di man sa ingon nga gani nang huot na akong mga barong, tanan, di na gini siya normal. So mo nang I need to gid ba, trim down. So and ugma nagyapon tayo sa Luining kay next Thursday rata wala kay na activity. So tomorrow 5 o'clock dito gyapon ta ari mo dire. Dayon pagka Friday prayer meeting. Dayon next Friday wala sa tayo prayer kay man nato naman tayo activity. Pray na to ang atong activities. Dayon July 28 Youth Sunday na to. Amen? Amen? Kuy mga batanon, ay mga minyo, excited nun. Amen? Ayan, gani, ang last Sunday day sa June pa, before the it's our husband and father Sunday. No. So, last Sunday sa June. Sabi, dili na kayo kumahay sa date. June 30. So, husband and father's Sunday. And not only that, ga-pray pa mi ani, dili pa ni final ha. Ayaw sa mo react ha. Ga-pray pa mi, gitimbang-timbang pa namo. Kung gani, unsa gani maayong matimbang namo, unsa gani na youth banquet. Adi na lang kayo, wala sila excited. And by the way, dili ang youth banquet, dili mo kinahanglan mag-gown. Basig yung nanguna, gasto, gown na po. Dili mo kinahanglan mag-gown, kung madayon manggani. Sunday's best lang. Saan na Sunday's best, Pastor? Anong pagsimba lang ninyo? Dili lang yun mag-gown. Kaya basig yung una-una, para atong banquet sa una nga, mag-make up yun. Dayon, ang mga lalaki, korbata, pero under pa na ginatimbang-timbang pa namo. Kay daghang mga youth nga di na sad gusto mo appeal youth banquet ko ay na lang mag-appeal. Kamong mga nga serve na lang mo. Sige, pahangyoon ta mo kay di mura man sila kana bitong alingasahan sila nga mo appeal sila youth banquet nga tan-aw nila mother banquet na tan. So pero wala pa na under pa na dili pa na final. Under prayer pa na, under pa na sa among ginatimbang-timbang pa naman na. Kay dugay-dugay na, wala na ta ka youth banquet. No? So, daghan na sa, I don't know, kinsay last batch nga nag-banquet ha? Kinsay last batch? Si Clara? Ha? Bibing? Tudlo yung mamang bibing wala man si tinudlo ay sila. 2014. Oh, dugayan oy. That will be kung magdayon taron 10 years. Dugay na gid ay. 10 years na. Dugay-dugay na gid. Nga wala. Pero ayaw sa mo kaano ha. Under pa na sa gitimbang pa naman na. Pero kanang youth Sunday nato padayon na. Amen? Okay na. Kanang youth banquet under pa na prayer pa ginano pa namo kung kinsay mga pila ka buok, pila mga kumbaga amo pang gi-prayhan o gitimbang-timbang sa namo. Kay para maka-attend sa ning uban youth banquet. Sa manang youth banquet, Pastor? Mga on ra gud mo? Yanali speaker, mao ra gud na.
Dayon nalay games gamay. Kuman. Gathering sa mga batanon. Kumbaga formal dinner. Ana lang. Youth banquet. Gibanquet lang pero ang formal dinner. Fellowship. Ana. Pero basta sa gingon dili na ta mag-gown, wala na yan kay pangit. Kayo kumbaga di man pangit. I mean another gasto na po. Simple lang. Lang. Pero under under wala pa gini final. Ang final Youth Sunday na to July 28. Last Sunday sa July. Muna siya final. So dayon sa August Pastor Sunday. So muna yung mga activities na itong i-pray na to. Amen? Man, di. Tanaw na ko ba? Di excited sila? Sure ko, tanawa gani. Di sila excited. Ang excited, kining mga gagmay. Sila noong mga, pero kining dapat mga, wala. David, pa na namo? Prayhan sa nato. Kay Sunday, maguna. Pero naaga ni, i-adjust na to ang time. Para kay nindot biya. Diri rata. Hindi na ta magabang o kay mahal ng mga abag lugar. Diri ra. Para atong gihimo sa couples banquet dinner, couples dinner. Diri ra half lang dahil lamisa. Kaon na good man. Games gamay din. Uli. Picture. Nalay booth or what. Ra. By the way, ayaw mo ka-goal, dili na mo kung kamo inyuhang banquet, dili kamo yung mag-decorate ang mga minyo. Sila mo yung mag-decorate. Ang mga men. Ang men, mga alsa. Kamo yung mag-decorate. Di, kay kung mag-couples banquet, mag-dinner, sila man ang, di ba? Sila man ang punong abala. Lisod po, ilaha pang banquet, sila po yung mag-decorate. No? So, ang ilang trabaho, na lang yun, pagwapa lang yun sila. Or beauty rest. Kung madayon man gani, ha? Kung madayon man gani. Ay mo kagol, lang, Sunday's best lang. Kung dayon, polo lang. O long sleeve, tuck in lang. Di na mag-necktie. Lang, Sunday's best. Then slacks lang, walay magmaong. Or kaya Amen? So, himulsohin ninyo mga preachers, mga daghan lang ninyo kuya, di namin mo apila na ya. Sige. Dili na to papilo ng di nagyud tan-on nila nga graduate na sila. May problema. Kini sa mga bata-bata ato ni sila Okay. So, mo na atong activities nga coming. Ngani ga pa ko sa speaker nato kay busy. Ako siyang gidakop-dakop, panakop madakpan kay busy pa. Na sila camp, na sila Pero kung dili man gay na tay daghang speaker nga makuha if ever Na idol sa dol-dol lang. Amen? So, mo na. Di sila excited yun. Mga minyo ang excited mag-decorate. Manindog na. Isaiah chapter 40. Tiwason tani anak ko, wa pa man ako ninahuman ning renewed strength from God. Ato ning humanon. Okay, para pray din ninyo ang kanlaon. Kay natay mga sa dito, mga tawag gani. Natay kisay na kinumdum ni Pastor Reher. Katong nag-speaker siya dre, migo sa ni Daddy. Taga-kanlaon siya. Gani nakaadto sa duol gyud. Pastor Reher. Kailan mo? Katong ni suroy siya tubod ba? Pag suroy niya tubod, nadlok. Open pa ng merkado dia. Kanami sa merkado nga atbang lang picture ko sa una.
Dagan pa man ang ano diha na maligya. Di pa na merkado dire. Suroy siya, pastor, masuroy sa ako. Pagkakita niya ganun, nahadlok, balik siya. Duli lagi ka, pastor. Nelson. Reher. Nelson. No, pastor Nelson. Indom-dom, no? Wala na. Sa'yo na kayo, wala na. Mga bago naman eh. Taga kanlaon siya. Pray na to kay active ang ano, volcano. Yeah, ano, I don't know kung sa'yo na, pero makita niyo sa Facebook say mga ano. Okay. Isaiah chapter 40 verse 27 to 13. I'll read verse 27, you'll read verse 29 hangtod mamata sa 31. Why Isaiah 40 verse 27? Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases strength. Ano to verse 31? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Lord, salamat kaayo sa imong grasya, sa imong kaluoy. Salamat sa Lord nga wala nimo gipaulan. O gani, nag-pray mi, nanginahanglan mi gulan. Pero salamat Lord nga nakakita ka nga kung magulan, dili gyud apiki gyud. Labi na ang among mga kauban, wala palagi sila sakyanan nga nay ato. Pero salamat Lord imong gitubag ang pagampo. Pray mi padayon nga hangtod mi makauli. Nya lang kung itugot nimo, makapahulay na mi sa among panimalay, usa nimo among iulan Lord. Salamat sa Lord ining mga katawhan nga naa dire, nga nipili simba dia kanimo, tabangi mi matag usa karon kung naa may mga problema sila, kung unsa may lang giatubang nga dili tugutan nila Lord, ma-occupy ang ilang unahuna, kung dili buksan nila ang kasing-kasing unahuna para makapenetrate ang imong pulong karon gamita ko, tago ko sa likod sa imong cross. Nga unsa may ilang need, Holy Spirit, I pray, guide my mind, my lips, and everything sa akong giampo kaginiha pa. I pray nga i-blessed nimo ang internet namo. Salamat nga naami media nga para ang mga members or dili man member nga nag tan-awan makapaminaw sila. O I pray, bless nimo Lord among panimbahon karon. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. I-pray din nato si asawa ni Serge. Nanganak na? Wala pa, pero gabati na. Si Aileen, no? Pray na to nga dili lang siya masisaryan. Normal lang. Kay dili lalim ang ano. Okay, renewed strength from God. Nabag-o nga kusog gikan sa Dios. Mo nang ningon siya sa verse 27, Why sayest thou, Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Nganong nakaingon ikaw, O Jacob, o nakasulti, O Israel, nga ang akong dala natago gikan sa Ginoo, o akong paghukom na saylo gikan sa akong Dios. Nga, kumbaga, they're questioning ba? Nga mura bitag ang Ginoo wala sa ilaha. Wala, nagkuyog kanila ba? Mo nang ato naman yung na sugda naman ako ni sa point number 1. The meaning, the fact that the text brings up the idea of strength, that we're renewed in strength, that we are renewed in strength, implies that there is a weakness. Mo nang naagid tay weakness. Each one of us, kung naamagay strength, naasad tay weaknesses. Amen? Dili pwede nga ang tao lang, puro lang strength. Naasad siya weaknesses. And the text clearly talks about that weakness. That's a contrast that the text brings out. The contrast is between human weakness and God's strength. Ug naatay unsa ni Bisaya sa weakness? Kahuyangon. Yes. Naatay kahuyangon. Isip usa ka tawo, human as we are. And I've
Grabe ning mga, I know, this is science, kaya mga movies karon ba? Nga, nag-invento sila bionic leg, bionic and everything. Kay para ang strength sa tao, kay kung ang tiil magud nga normal nga ano, dali ra makapuyon. Pero kung bionic siya, kusgan. Ano siya? Pero di man na pwede. Kaya gi-create man ta sa Ginoo nga dili man ta bionic. Gi-create man ta as human as we are. Mo nang kapuyon ta, mo nang ningon siya, even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Bisan ang mga batanon maluya og kapuyon, og ang batanon mga lalaki mapukan gayod. Ug gani ang gigamit diri nga illustration sa verse 30, batanon, youth. Mingon gi kag youth, dugay na kapuyon sila. Ba? Grabe ang karon I was observing daghan man kay youth camp. Dayon naman sila yung mga videos. Grabe eh. Kanang magdula games. Di yun. Dayon mag-cheer sa Allah, wag yun. Gani, magtanaw ko sa ilahan, kuha na yun. Hupas na giday ko ani. But sa una, siyempre, anak ka sa pastor, mga camp, dayon ang mga games sa una, wala pa may mga pareha na karon nga kanabitong Amazing Race, wa pa may Amazing Race una. Treasure hunting noon. Naami ana treasure hunting nga katubitang imong na isundon nimo ana. Mag-memorize ka, lakaw ka niya. Stricto kay mga sa una tigbantay. Karon ano naman. Pero ang mga batanon maluya. Kapuyon. Kung kapuyon ang batanon, samot na tang mga edad-idara na. Amen. Lahi, nagyod. Maano lagi ko kanang, mas ganahan ko magtanaw ng, actually, ganahan ko mag-basketball pa. Pero ako bitang unaw-naon, wa pa ko kadula, gikapoy na ko. Tinod. Kaana lagi ko, asa man to sa una, nga kami ni Pastor Kidi, bata, 14, 14. Nga, during that time, among sapatos, butang, yawan ako eh. Di mo ta kuminom og kape. Buyog. Dili, ang among sapatos, tungod kay kanang, butangan na namog karton. Dayon, sa sabang, among ginang, suki sa una, kay ilisa na mog lapa-lapa lang. Nya dili man tanan ning laging sa kalisod ba? Dili always nga naa kay iilis imong sapatos. Nya diha pa man mi magdulaan sa ospital nya kana ang court diha sa ospital, mura man nagbairan, wala pa ni basketan. Kamo diri ayahay na eh. Kami dito. Nya nigabot pag dito, hagaron pag mig pustaanay kay anang ba? I-conquer pa namo ang anak ko sa una nga complete, wala patay sapatos kayo. Di ba takapuyon ba no? Dayon, ang among sapatos bugat, kibugat paglapa-lapa. Kaya bitang ang sapatos nimo ilisan nimo glapa-lapa nga pero ting bugata gyud. Wala pa may China karon nga kanang class A, wala pa. During sa mga time, wala, di ba? Wala pa class A. Karon, daghan na kay class A, barato na kayo. Wala pa. Mo nang kaanak ko ba? Asam tong mga panahonang. Karon na noon, daghan akong jerseys, daghan akong sapatos, nindot akong medyas, nindot akong wala na gyud. Huna-huna na lang. Mo ginang problema ko, asa ka na ako ni i-boarding house akong sapatos no kay may boarding house ako kay ko ubay-ubay gyud. Pero dili na tanan pinalit hasagaran hinatag. Blessing sa Ginoo. Pero ang pasabot ba nga ang mga batanon kapuyon. Even the youth shall faint. It's significant that the text would choose the strongest among men to make
the point. It mentioned youth. Youth, as mentioned in the text, are adolescents. Kanang ga 12, 13, kanang radula ray wala anak. Bala. Padulaon nimo na bisag init kay udto. They're ones that are in the prime of their lives physically. If we are to choose who would go to compete in the Olympics, we would choose the ones with the strongest bodies, the fittest ones. One choose youth, and so during the days of Israel, in the days when these words were written, the youth would be the ones who could run and run. Mo na sigig dagan, sigig di mapuyo ba? Pero similar, young men are those who are slightly older than the youth, but still there are symbols of strength and vigor. The young man works and seemingly never tires. These are the strongest men of that day. You put them on hard physical labor and they would go on and on. Karon among balay, ko hinahinay lang taha, di lang ta magdali. Ang pinakabatanon nila, si Kong, pwede na to si Kong, si kasakit. At umiagi, gisinda. Karon na po, giulser na sad. Kung kinahanglan kay sila mga bata-bata, kay ano ba, alsa. Pero ang pinakabatanon nila, muna si kasakit. Si tatay, gracias Ginoo, salamat tayo sa prayer ni tatay. Gioperahan siya. Kutay, okay na katay siya. Okay na. Pastor, okay na. Kung ayaw, biyag palabi ha. Kung aksyon kay glipong, ayaw lang. Ano diha, ano lang. Nabi to si tatay Liloy o si, sila lay pasaka, ay lang kay, kay, ano niya ka, sa init ba? Pero, wala. Kapoy yun. But then God says about the strongest among men, even they will grow weary and they will faint. You see, their energy is not endless. The youth may not see in that way, but set them running a marathon. Sometime they will find out, work them hard enough, and they will get tired to the point to press on. There will be only the greatest effort. They will grow weary and they will faint. Kapoy yun. And the young man, the text says, shall utterly fall. Literally, young man stumbling, or mastumble sila ba? Will stumble, they will grow weary as well, they will falter in a bad way. The message is clear, man at his strongest is weak. Amen? Sa pinaka, niya, weak siya, and is helpless. We are inherently weak. The text, of course, points to the youth and to their physical strength. And yet, even though they may be physically strong, they are weak as compared to God. Tama. Bisan pag kinsay pinakakusgan, kung ikumpara mo sa Diyos, mas kusgan yun ang Diyos. Si Ronnie Coleman bitaw, the strongest man in the world, sa kanang grabe, dako kay siya glawas, karon ga ugod-ugod na siya. Ronnie Coleman, tong upaw nga negro. Siya kay si Arnold Schwarzenegger man to yung mga mga Mr. Universe, siya ni sunod kana sila muna yung mga sikat. Kusgan mo alsa pero ning abot yun ang point nga karon nagkurog-kurog na. Nga naman side effects sa steroids og tambal nga gina-intake nila. We need to understand that it is physically picture points to a spiritual picture. The spiritual picture of weariness and stumbling. Moabot sa point na to, isip Kristohanon, kapuyon ta. Amen? Ayaw ging nagwa ka kapuya. As a Christian, kapuyon kay. Mo nilaay. Mo ni bagong mga term ron. Mo nilaay ron. Nungutan na akong asawa, Daddy, anong ibig sabihin mo nila, Iron? Sabi ni sa Tagalog, ha? Ito yung, basta, lisod mo kong interpret, basta, parang siya, parang yung, parang nabagot, ganun ba? Yun lang. Na yung mga terms nga, mo nila, Iron.
Na mga bagong termino, no? Na laay ron. Laay. Isip, mama, laayon ka. Isip, papa, laayon ka. Isip, laay. Scripture itself point to examples of stumbling spiritually. Mo nang Malakay chapter 2 verse 8, but ye are departed out of the way, you have caused many to stumble at the law, you have corrupted the covenant of Levi, saith the Lord. Apan kamo mibiya gikan sa dalan, kamo hinabo sa akong gikan sa pagpandol sa balaod, kamo midunot sa pakigsabot ni Levi, ni kaingon ang Ginoo sa mga panon. There's a spiritual stumbling block, or we could point to Jeremiah 18:15, which expresses similar idea, because my people have forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in paths in the way not cast up, tungod kay ang akong katahon nakalimot kanako. Sila misunog og insinso ngadto sa kakawangan, og sila mihimo kanila sa pagkapandol diha sa ilang mga dalan gikan sa kaarang nga mga agian. Sa paglakaw diha sa mga agianan diha sa usa ka dalan nga wala nagabugdo. We are vulnerable, and this is the idea of the text. We are prone to stumble. Kaya nga man, weak. Though are God's people nevertheless in our spiritual lives as well as physical lives. But especially here in our spiritual lives, we are weak. We faces the enemy of the world. Naatay tulo ka kontra. Una, ang atong kontra, ang kalibutan. 1 John chapter 2, verse 10. Naatay kontra, ang kalibutan, ang urog ng kalibutana, ang sistema ng kalibutana. Pastilan. Daghan kayo. Nagtanaw bitaw ko sa karon. Kabantay ka sa uso na pod karon, no? Kabantay ka ang mga dagko na sa kigbuka, no? Ilang mga kasunis. Oh, kato na pong murag maka ba? Katong maka niglakaw nimo ba nga? Oh, mapalong suga. Di ba nakagi mo ana? Ikaw te. Kuya Bobby. Ang sapatos karon nibalik ta sad. Kalibutan. Nagkikusok. Muna sistema. Perte. Not only the world, we face the enemy of the devil. Kini mo'y kuyaw, kaya nga naman, di na ito makita. Pero di taangay makuyawan, kay naman tayo Diyos, mas gamhanan pa. Pero kung tanaw ni mo, ang lisod nga kontra ka lang, dili ni mo makita. Oh, Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh, against principalities. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the dark of this world, against spiritual wickedness in high places. And very active siya. O gani karon, huy, pamina mo, ang yawa bitaw, wala nagatago-tagoy, nagpakita na. Oh, tanawa sa inyong kanang mga mga concert nila, gasungay na ang uban, pakita na gyud, gasungay na sila, red na ang O gani, si Travis Scott, tanawa to yung concert, di ba, ang iyang ang baba nga murag nagpadulong sa wala na sa gatago-tago eh. So una, iya pang itago, karon wala na. Kung baga, bold na kayo ba? O gani karon, hoy, pamina mo ha, Pride Month karon. Pride Month sa mga LGBTQ, O gani, tanawa ng colors nga ilang gigamit, that is 6, unom ra na kabuok. O gani, ang rainbow nga gi-promise sa Ginoo kang Noah, 7 na kabuok. 7. Pero sa ilaha, unom. Ang gani, pride goeth before destruction. Pride Month.
Mo nang dili. Ano nagid? Mo nang muwali na kag against sala karon ingon na di kag judge, i-judge mo taninyo. Oy. Ug mo ni kuyaw, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Dili ang tao atong kontra, kundili ang espiritu nga naa ng tawhana. Gani, ayaw kaano naa sa mga espiritu nga same spirit. O gani, paminaw mo, unsa man ang espiritu, pastor? Ang cause gyud number 1 nga ano sa espiritu bitaw, dili gyud siya gusto ang church united. Ang number 1 gyud niyang gusto sa simbahang iyag yung bungkagon. Tinod la. Kay nga naman, kay kung united ang simbahan, mas powerful man ang church. Tinod. Mo na, ang aim gyud sa yawa, gusto gyud niya bungkagon. Dili gyud siya gusto unity sa church. Og bisag imong tan-awon sa mga ano, maura gihapon nga pattern gaga-creep sa mga churches right now. Nga dili magsugod lang sa dili magkasinabot hangtod. Kaya nga naman, mas united ta, the more nga mas powerful ang church. Bisan asa. Dili siya gusto unity. Pero dili ang tao atong kontra kung dili ang espiritu nga nagsigig ano anang mga tawhana. Pastor, dili naman ta ma-obsess, dili naman ta ma-possess, pastor, no? Yes, dili na ta ma-possess, pero naay mga spirit nga labi na og huyang bitaw. O bisag gay di huyang. Salamat ko nga atong pastor, gitudo ang tag-spiritual warfare. O dili nato na walaon, kaya nga naman, naagihapon na. O walay laing atong taming ana, pag-ampo yun. Number 1. Ang atong prayer. So, not only we face the enemies of the world, we face the enemy of the devil, we face the enemy of our own sinful flesh. Romans chapter 7 verse 15 to 20. Gi-explain ni Apostle Paul, ang akong gustong buhaton di nako mabuhat, kundi ang ako nung dili gusto nako buhaton mo na mabuhat nako. Pero kana nga akong dili gusto nga buhaton, mo na siya dili na ako, kundi ang sala nga nagdwell sa kuwa. Hey, paminaw, naapata sa atong lawas nga makasasala. Mas dali maghimo og mga butang nga dili maayo kaysa mga maayo nga butang nga mahimot ng Dios. It's our flesh. Mo nang dito sa number 2 kay kung akong tamahuman. Not only the meaning, the message. Unsa may mensahe ani? But then comes the wonderful message of our text. The wonderful message that those who look to the Lord will have their strength renewed. So kinsa gani mangita or mutanaw sa Dios, ang iyang kusog mabalik. He is the one we should turn to. Hoy, dili ang atong kaugalingon. Kay kung ang atong kaugalingon, dili takapadayon. When we see our weakness, kung tanaw na to ang atong weakness, kahuyangon, when we are growing despondent, sa diha nga kita nagatubo nga nawad-an sa paglaom,
kinsa may nawad-ag sa paglaom. Mura bitog, mo na lang gid ni akong life, dire na lang, murag waan na gid ba? When we see how bad things are, kung makakita kag unsa ka pangit ang mga butanga or mga panghitabo diya sa imong kinabuhi or gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong negosyo, kung asa man, sa imong pamilya, the idea is not we should keep looking at ourselves and grope around in darkness as it were. But we should look to the Lord for renewed strength. Nga dili sa atong kaugalingon ta magsigig tanaw. Kung dili, mutanaw ta sa Diyos para mangayot tag kanang ang kusog ba nga mabalik sa tuwa. Kaya nga naman, look to the everlasting God, the creator of the heavens and the earth. That's why God tells His people after they said, my way is hid from the Lord. Bottom sa verse 27, God answers them with this question, wa ba mo kabalo? Hast thou not known? Verse 28, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator, the ends of the earth, fainteth not? Dili siya maluya. Neither is weary, kapuyon. God is everlasting. Have you forgotten? Nakalimot na ba mo? That His response to His people, have you forgotten that God is everlasting? His care over you has never changed. Hoy, ang iyang pagbantay, ang iyang pag-care sa tuwa, wala na nagbagoy. Mabito ng great is thy faithfulness, they are new every morning. Hoy, paminaw, dili biya sa tanang panahon, sakto ang imong espiritu diya sa Ginoo. Nabi panahon nga dili ka right sa Ginoo. Oh, tinod biya na. Dili sa tanang panahon, kanabitong sakto ang imong relationship. Ang imong, para gud ana, naay panahon nga mag-away mo. Dili mawa ang relasyon diha. Pero ang mawa ang fellowship. Nga, kay dili man maayo ang inyong dili kay mo magtingog. Ingana sad ba, naasay panahon nga dili maayo ang imong sa Ginoo. Pero wala nagbagoy. Never change. Musakay kag motor, proteksyonan naghihapon kaniya. Musakay kag sakyanan, naaragihapon. Kay kung pariho pa sa uban, wala na. Kung pariho pa lang ta sa tao nga dili, nagbago. Mano siya, they are new every morning. Kada buntag, lahi na sad nga faithfulness, nga ihatag sa Ginoo sa imo. Kay kung kagahapon iya bitong atuhon, agoy. Gahapon, wa ka nagbasag Bible. Gahapon, wa ka nagpray. Pero, paanang adlaw pag bago na sad. Never change. The everlasting God has an everlasting love for His people. Money true. Money forever. Kasi katanaw, ma-scroll mo sa akin ako na bitang naibagong segment, dugay-dugay naman na, especially for you, kanang sa Showtime ba? Maminaw ka ba? Kuluya sa tao, no? Ang ila bitang emotion na ragid. Buro bitang dahilak dayon, ba? Magunsam daw ng gwapo ka niya, wala kay sakyanan, pildihon ro gigyapon kag sa dili ka gwapo, tulad ni Al Moralde. Pastor, updated lagi ka. Ay, siyempre. Siya, gym body na ko ra siya. Gym body, Hoy,
Na forever, the everlasting God has an everlasting love for His people. Dili na magbago. Say, sa ako, isip, ginikanan, say, kanapit ang mapuno kasi mong anak, lamig ipit ka, lamig kay ano. Pero, naipanahon nga, hindi, wala nagbago ang akong tagtanaw sa akong anak o unsa. Bawsa na, labaw nas Ginoo. And have you forgotten that He is the creator of the heavens and the earth? Nakalimot ba ka nga siya mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta? Think about that once. If God is the Almighty Creator, if He is so strong to be able to create all things, then certainly He is strong enough to help us. Unsa may giatubang nimo nga dili makaya sa Dios, nakaya kanya himuon ang langit ug yuta. Kana pa bang imong giatubang karon? Nga dili siya makatabang sa tuwa? Kay insulto ba na? Kita gani, kung imo kay unaw-unaon, kung palawman kini mo ang creation nga gibuhat niya, dili nimo ma-grasp gyud bitaw hinahinay nga makaana gyud ka ba? There's something nga naghimo gyud ani nga maglibog ka, sige tuyok ang atong kalibutan pero wa ta nalipong. O kana lang. Be. Nganong nigtuyok ana, dito nganong mo ano na puta? Mungit-ngit na pod. Na siya orbit ba na? Access kanang sa tunga, no? Nga supposed to be, kinahanglan gina nimo, pero wa siya na diskaril. Kana lang, ano na. Kalis, kung imong na, kana pa imong problema, kana pa imong giatubang di niya matdili ta niya tabangan. Di kanya tagaan ug kamin lalaki nga minyuan? Gibuhat kanyang langit ug yuta, lalaki pa ba? Or babae ba? Ang imo lang diya, hulat lang ka sa sakto, kinsay hatag sa Ginoo sa imuha. Ayaw lang bitag ipilit ba? Ilang gibinuangan si Gmar, kay sigig post og kanabitang nag-share sa kanabitang mga prenup. Gisungog nila, sungog. Sa, akong gibasa dito, ako mo ng classmate, God. Kamu ba, excited kayo mo, no? Kidugay na tagwala namin yung andre, no? Excited kayo sila. Kung naanay excited kayo. Hoy, paghulat mo lang ang sasaktong kana, pwede niya mahatag. And if He has created the ends of the earth, that is, He has created one end of the earth and the other end of the earth and everything in between. If He has created all things, then surely He can care for His people. Everything, actually, tanan nga kinahanglan bitaw sa tao na abya gi-create sa Ginoo. Kanang, bitaw mga tambal nga sagbot nga Kabantay ka sa iro, kabalo sila manambal silang kaugalingon. Wa may doktor ang iro. Hunaw na, ang iro wala gi doktor, wa sila instinct lang. Pero di gyud ko kalimot atong naami iro sa una nga makakaon gi sagbitsin, mukaon sa sagbot, then iluwa niya. Hamuli na siya, mo-action na siya. Mura bitag mo, laladi. Pamatay na siya. Ayaw lang, pasagdi lang. Mukaon siya atong sagbot nga green, gay iluwa ra niya. Maulian na siya. Kana ka ba? Wow! Amazing! Wonderful! Karon, ang mga tao, wala naman, Google doctor naman sila. What are the symptoms of symptoms. Mubugawas na diya. Muna ang uban, go overthink. Muna niya akong say, huy, wala. He never faints. He never grows weary. He doesn't get tired. Sometimes I think when children read the account of the creation, babitan sa Genesis, God worked 6 days and then 7th day He rested.
Wala na rest, pahuway siya, kapoy siya. They think that somehow you might have gotten tired. No. But God did not grow tired creating things, and He does not grow tired sustaining things. Oy, hangtod karon nganong gi-sustain man tas Ginoo be? Kaya nga naman, naay Diyos nga wala gikapoy sa pag-sustain sa tuwa. So, sa mga, dili lang sa mga things or what, sa mga naagian na to, nga giatubang na to, nganong na-sustain matas Ginoo be? Look to Him for strength. He gives power, the text says, to the faint. Gahatag siya gahom sa gikapoy or sa. And to them that have no might in ourselves, He increases their strength. And that's what the prophet declares in verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kinsa tong maghulat sa Ginoo, iyang i-renew. Baguhon ang iyang kusog. We grow weary and tired in the battle against our enemies. Yes, kapuyan day. Oy, huna-huna kada adlaw, pila tong kontra tulo. Ang atong kaugalingon, ang kalibutan ng sistema, ug ang yawa. Kisa may di kapuyon anabe. Adlaw-adlaw. Mao na atong ginatubang nga gubat. No, huna-huna sa ato palang kaugalingon daan, perti ng lisura. Kontrahon ni imong kaugalingon daan. Samot na, nigawas ni mo, samot na, ang kalibutan. Nyawa ba? Mo nang, we grow weary and tired in the battle against our enemy. Kapuyon ta. And the truth is, we cannot win by ourselves. Dili ta makadaog kung sa ato lang kaugalingon. Dili. Tinod. Kung dili lang sa gahom sa Ginoo, kato si igagaw ni Hart, si Maureen, kana gigo ba, mas powerful gyud ang Dios nga nasa tuwa. Dili, kung kita lang, tinod, niabot sa panahon nga kami, nga na-address compound, kagabi mo, anas jing gabi, inasad. Puyo, kang nakapuyo pa mo diri, nang bawat magkakong balibo. Laliman ka, mag-Bible study, midri, magsige sa kanano. Daghang isek pangutana. Kung anak ko, kung sa ato rang kaugalingon, kung wala bitay gahom nga gihatag ang Ginoo or strength ang gihatag sa Ginoo, why? Pero praise God and thank God during that time, kabalo gid ang Ginoo ba nga wala sa niya gitugot nga naay mga bata. Wala pa si Lucas, wala pa si Cham, wala pa si Gami. Kami pa lang. Dili na. The truth is, we cannot win by ourselves. Sa imo lang unod, sa imo lang, dili ka kadaog. Bisag sa imo ko galingon, di ka kadaog. Lisod ay. Wagi lang ka, mabertikan ka, di ba? Ay. Anak manikas Ginoo day. Kalami gyud eh. Kalami bitaw katan din. Nya kung katan nimo na ug ano magubot mo kakapoy ana. Tinod, we cannot win with ourselves. Sa atong kaugalingon lang, di ba? We need strength. We need our strength renewed. Kinahanglan tag kusog, then atong kusog kanang
Nabag-o ba? Dili pwede nga ang katong dili pwede nga ang katong kusog nga imong gigamit karon mao sad ang kusog imong gamiton ugma. Hupas na to. Mao ni wala nabantayan sa mga Kristohanon. Dili nila i-renew ang ilang strength adlaw-adlaw ba? Mao nang kadugayan sa ilang dagan lakaw ay sa Kristohanon, kapuyon ka kay nga naman ang katong kusog nga imong gigamit gahakaron, mao sad imong gamiton ugma, dili ka ka-renew, then kapuyon jud ka. Kumbaga, sa kanon pa na babahaw na to. Human na to. Kinahanglan na sa kaglaing kusog. Mabito ng every morning, mangayo kag tabang sa Ginoo mo, basa ka sa Bible, magampo ka, Lord, tigay ko bag-o na sa kusog karong adlaw. We need our strength renewed. Dili pwede nga ang imong gamiton nga kusog, ang gigamit nimo karon, ang mo si gamiton nimo ang para ugma na sad. Humana. Lahi na sad. That is to say, we need a new kind of strength, not physical strength of the youth. Dili ka ng strength sa physical nga pareho sa mga batanon. No. Not physical strength of the young man. We need strength from God. Kinahanglan tagkusog nga gikan sa Dios. When God gives us that strength, He does. When He gives us that strength, when we mount up with wings as eagles. Kita kag agila, di ba? Kanang mga banog itong nakita, di gamay, ano na. Pero, bikag agila, think about the eagle. What a beautiful picture. Think about the eagle that with a little effort soars up high into the sky and then 4 hours on end. Ang kanang mga eagle, dili na sa pareho sa langgam nga bahala, sagig kapa, di. Ang kanang eagle, mo glide na siya. Ano na gamay? O gani, na aeroplano, gidesign nila, gisadihan nila nga pareho sa eagle. Nga ang trabaho, mag-glide lang. Muna, dili para sa bang langgam, hala, kapag yun, kapoy. Pero ang eagle, katanaw ni mo niya, buka na sa ilang pakpak, perting lapada. Nindot kita naon. The eagle is a symbol of strength and power. Mo'y simbolo sa kusog o gahom. That's the picture of God's people whose strength by the Lord. Mo na sa picture sa usa kaanak sa Dios nga ang iyang kusog naa gikan sa Dios. What a beautiful picture for the child of God. Kanindot nga magtan-aw bitaw ka. Why is it? Tinod. The more nga kadugay ang usa ka Kristohanon, the more kana bitaw naglakaw sa pagkamatarong. Every time mo barog si Pastor Dr. Army G. Salva, sa iya lang presensya, mabless na ka. Bisa pag wa siya ni istorya, wa siya sa pagbarog pa lang niya daan, sa iya lang presensya, makita nimo siya, makaana ka ba? Grabe oh. Kaya nga naman, sa iyang naagian nga mga kalisod, tanan, pero nakasurvive siya ug nakakuha siya kana ang strength niya ba dili sa iyang kagalingan kundi gikan sa Dios. Og tinod ni. Tinod. Kinigid. Dili ni siya mato-mato ah. The more di ay ikaw nga magtarong kang Kristohanon, the more ka nga powerful. Na prove ni namo kang Maureen.
During that time, gisuroy na mo si Maureen kay paadto na mo mamagom. Giagi na mo sa maranding, buhi pa si Pastor Kobe, buhi man gid sa Ma'am Rowena. Sorry. Si Pastor Kobe buhi pa. Si Ma'am Rowena. Duha sila. Gingnan ako, Maureen, bless. Primero mo siya gisitant ba? Pag bless niya, niingkid siya. Okay. Ipangutan na siya ni Joy Jim. Siguro si Joy Jim. Unsa ka? Init. Init daw ba? Init. Si Pastor Kobe yung giblessan primero. Init. Yung si Ma'am Rowena sunod kay giduot. Giduot pa ni auntie. Te, mo din si Maureen. Pag ingon niya Maureen, katong sabot na din siya. Giduot niya yung kamot. Ang agtang niya, mura siyang napasok. Siya, Pastor, di ko init kayo. Kasi init, ilang kamot. Bless ako sab, dili na ko. Tinod ba ni? Kuig na ko si Danny. Wala ko tinod. Ma-action ka paso yung diri. Kana day ko, no? The more di ay ikaw magkadugay nga isip Kristohanon, alagad sa Diyos o dili man bisag dili, basta magtarong bitaw ka, gamanan day ka. Dili powerful nga kanang para sa uban nga huram-huram ha, dili. Grabe ka na ko. Tinod man gid kay pag ano niya, naigting siya ba? Di na gid siya moduol, pa-bless na ko usab, dili na gid siya. Hadlok na gid siya. Dayon murag ni basta yang diri napaso ba ka nang ni aksyon pula? Yawe. Pero sayang lang, no? Nga makakita ka ba? Tanawa, di ba? Bisag wala na si Pastor Chris, makadungog kasi ang mga clippings, makana ka ba? Lahi, yun, no? Nga naman, lahi man sila. Bisag si Pastor Nap, lahi, si Pastor Kobe, nga nung lahi, na yung mga clippings, nga nung lahi man, mura sila gigil ba sa ilaw ng presensya daan, mabless na kadaan. Kaya nga naman, kabalo sila, ano sila ba? Nga ang kusog, nga ilang gikuha, dili silang kogalingon, kundili gikan sa Diyos. Kay latas itong pastor. Nay na kasakay, si Rinalyn na siya. Baptist din ako na siya ba? Oh, saan? Diyon sa kabila. Ikaw, saan ka? Dito sa Baroy. Sa Baroy? Yung sa Atbang daw sa ospital, Di ba, balita ko dyan, matapang yung pastor dyan. Yung namatay. Yung nagsabi nila. Nga, makaano ka ba? Bitaw, no? Ay, sila kaagig. Kapoy. Grabe ang ilang nagyan. Kaana ko, magsige ko gunaw na, giunsa man ni Daddy, no? Giunsa man ni Pastor Chris, giunsa man ni Pastor Nap, no? Nga, giunsa man nila Pastor Kubi, no? Nga, pag-survive nila, nga, ano nila ba, nga, hangtod na abot sila yung anak. Dili, bialalim. Nga wala kay, tinod, walay Amerika, walay Amerikano nga support, gikan lang, pagtuo lang gikan sa Diyos. Makaana ka ba? Grabe. Monang Psalms 103 verse 5, Who satisfieth my mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. Strength renewed as the eagles. Maybe there is something in that picture too, of the eagles soaring so high in heavens, being close to God. But if that were not enough, the text goes on to describe the truth when it says, Those who run shall not be weary, and those that walk shall not faint. It teaches that God will strengthen us so that in our running and in our walking, we will not grow weary. Yes, sa ako, kabalota, nga ang atong Christian life, dili ni siya marathon. Lumba ni siya, it's a Christian race, pero, dili ni siya marathon, dili ni siya 100-meter dash. Kundili, lahutay.
nga in our daily walk with God, sa adlaw-adlaw nimo nga galakaw ka kauban ang Dios, or dili bialalim nga mag-maintain ka sa imong pagka Kristohanon diha sa imong eskwelahan, sa imong paglakaw ba? Hinumdum ko, nay, si Daddy, mag-aduan pa sa Usamis, nay member dito, Pastor, ikapoy nagid ko sa among eskwelahan. Ano man, nga naman. Sige lang kung nagkantsawan, ako lang no, gapalda. Siya lang no, gapalda. Ano man day? Alam nga, mga anak sad sa pastor, nguban pastor, kay gaano po sila? Gingnan siya ni Daddy, Day, barog lang, tindog lang sa sakto. Ayaw lagsuon na ng uban. Di bilalim ang pressure nag-abot nimo. Kanindot sa environment, diha ilang di Merlin nga dili bitaw ka adto ka sa ubang environment nga kana bitaw ang dili Kristohano ang tagiya. Tiguman ang ilang kalipay inom ana diha. Di bilalim nga nang mubarog ka nga bitaw. Sa imong daily nga lakaw. Ang ubang gumo-post na lang, ako na lang gyud wa nang gyud amigo. Laluoy. CJ naman kay amigo si dayo, dan sila day so yung mga bata nga mga hugot makaya ako na lang gyud wa nang gyud amigo. Binuangan sa ni Jingjing sa diha. Now, that's not a saying that God's people never grow weary. Dili pwede nga kita dili takapuyon. All of us experience spiritual weariness. Yes. Na ay spiritual weariness. Some to a greater degree than others experience this weariness with all the pressures of life. Ang uban, di ka padayon o sa ilang pagsimba kay gilat, anohon sila sa ilang ginikanan, presyoron sila, ayun nagsimba diya, Naay spiritual weariness or spiritual dryness. Everything nga imong buhaton ugaba, dry. And you can still go or do kung unsa may ministry nimo sa simbahan, pero sa tinuod lang wa na kay gasolina. Hubas na ka. Pwede ka mo tugtog diha, pwede ka mo kanta sa choir, pwede ka mo piano, pwede ka matudlo sa Sunday school, pero wala na kay gasolina. Dry na. Weariness. Ang mga leaders, igo na lang. Na pod, devotional na pod, Sunday na sad, mechanical na lang. Wa nagid bitay motivation ba nga kana bitong unsaon man ni nga mo grow niya ang akong grupo, unsaon man ni nga kay nga naman ang leader mismo wala naman. Weary, spiritual weariness. Unsaon nimo pag-challenge sa imong members nga ikaw mismo wala man ka. Yes, pwede nimo i-fake it, pwede nimo musturya ka diha, barog ka diha, pero walay gahom. Walay igo ba? Walay bitong
Sometimes we wonder whether we can even go on makapadayon ka kuan ni. God's people do grow weary, and that's why we have this text. Yes, tinod, mabitaw kapuyon, maabot yung sa panahon kapuyon ta, mabitaw naani nga. They that wait upon the Lord shall not grow weary. As long as we are waiting upon the Lord, as long as we have His strength, then we will not grow weary and we will not faint. So the text is teaching us that we ought to seek our strength from God. Ilisin na, dili na Jehovah God. Nga, ang atong kusog, kuhaon na to diha sa Diyos. Then we can face the day-to-day battles that every child of God runs up against. Unsa may iatubang nimo sa mga gubat sa kinabuhi kung wa kay kusog. Adlaw-adlaw man na. With the strength from God, a young man can face the peer pressures of the world. Yes, daghang peer pressures, mga batanon. Labi na karon nga everything nana sa cellphone. Bro, kung nabaguhan karon sa among lugar ba kay, kanang mga bato, mga batanon, wa di klase. Nadat ko ba nga, wala, mo di ay. Yan na may tricycle nga naka-park dida, dayon magdula sila, dayon, normal na sa kayo na mamalikas, uy. Nga ikaw bitaw nga, wa ka na anan, kanang mamalikas, makadungog ka. Ting mo, bagting mong dunggan ba? Pero sila, mura na magwala. Nga, katupag yung mga Tagalog, pag nilang gamiton siya, mga TI, mga agrabiya, normal na sila. Maunang, maminaw, mga batanon, wala gikilaing kusog iatubang sa mga peer pressures, kundili, gikan sa Diyos. With the strength of God, the wife can submit to her husband even though her husband doesn't love her as he ought to. Makasubmit kasi mga bana, bisag dili na angay kong baon. And with the strength from God, the husband can love his wife even and give himself to his wife even when she is not lovable. O tungod sa kusog gikan sa Diyos. Ang usa ka bana makahatag yapong gugma siyang asawa. With the strength from God, parents can discipline their children to walk in God's way. Kapuya digtudlo sa mga bata din, no? Kana ko ba? Charm. No. Labi na ang imong anak, mungutan siya, why? Imo siyang explainan, not only in but in a biblical way, because you should obey. Di ba? Nag-ingon ang verse, children, obey your parents in the Lord. Okay. Sunod na po. Iyan na po. Pero lahig yun ang lalaki yun. Si Lucas, bintaha ang apo ni Ate Merlin, kay pag-ingon ni Mogno, si Meryl Gray, siya nga, tinod nga ng ngalan ni Rizal Marie, nag-ingon siya, no, undang, pero si Lucas, ingnon ni Mogno, ano yung bataa, Lord, mga kusog ani, Lord, kung dili. Silang preacher ko, ano ni balhin man mo? Pastor, delikado na si Kiana, Pastor, kimudaga na, Pastor. Mudaga na sa hiwi, tinod. Atong Sunday, na buya lang sa daddy pa, kinaganda ka na. Nya, dili ka mga yung kusog, ana. Uy, paminaw, lahi ang mga bata, no? Ambot, unsay. Kami sa unang tanaw naman ming daddy. Anak ko, sige lang.
Dako nimo. Maluoy kung Lucas kay pit ka na ko siya kadugayon ba mumulan lang siya. Grabe di man gid. Wala di siya kasabot. Masakitan siya pero na ako'y panghampak din, hampako na akong higdaanan, ano, mukha na siya, mugahay siya, tanaw na kanya, pitok-pitok tayo siya mata niya, pakit-cute tayo siya. Siya. Tanaw na kanya, tanaw na po na ako siya. Ikaw ha, bayad ka sa kong sala ha. Gwapo lang ka, pero baldito kay ka. Tanawon po kaniya po. Niniguman niya, mga siya, yung pasabot ba, pula na daw kayang, maluoy na lang. Ingnan ko sa kong angkol, Kuy, ayaw anang pitik, yung say, di mo makontor bitaw, no? Gamay para nakigbukog, tukog. Na masakitan siya ba? Musaka gagdan. Ganahan siya to. Musaka siya din. Nahaog na sad. Ingko, nahiyo kita kusog ni. 1-year-old pa na, pastilan, layo pa. Tanawon bitan ako siya, ginukto ko ba, tanaw ko siya. Sa kaning bata ni kadako, no? Gingon ra ba sa Bible, you reap what you sow. Dayon, wala kay gitanom nga dili mas daghan imong anihon. Si Cham, gracias Ginoo, bata, Cham, ano man din siya? Pero ang kanang laki, lahi, gid. Anak ko, kung dili tamang ayaw, kusugi ka sa Diyos. Patay. And with that strength from God, children can submit to their parents, even with their parents who show forth their failures. Kung dili ka mangitag strength gikan sa Ginoo, di ka kasabit sa mga parents, bisag ang imong parents dili siya perfect. With the strength, we can face the trials at school. We can face the trials at home and in the workplace. Unsa nga strength? Strength nga gikan sa Dios. Dili ang kusog nga gikan sa tuwa. Kay kung kita lang wala ta. Strength nga gikan sa Ginoo. Next week we will have our activity. Kung wa tay kusog nga pangayon nga gikan sa Ginoo, that will be 3 nights kamong taga compound, kita mo yung magpakaon, kita mo yung magpano. Sabihin ka, kapuya. Hoy, dili na kapoy. Happy pagod na. Privilege na. Amen? Akong tang humanon, di man gihapon mahuman. Manindog ta? Lord, salamat sa imong grasya, salamat sa imong kusog. Pasaylo ami usahay, Lord, nga we depend on ourselves, we depend on our strength. That we thought nga kung kami diskarte namo, we thought that kung kaya namo, but no, we cannot do it without your strength, Lord. Busa, Lord, tabangi matag-usa sa mo, ang i-renew na mo ang strength na mo day by day. Kadili, pwede, Lord, ang kusog nga gigamit na mo karon, mo sa kusog ang gamiton ugma. Lahi. So every day, we need to renew our strength. Nga amo, nga gikan diha nimo, nga among pangayoon through Bible reading o sa imong sa among pag-ampo diha kanimo, tagaan mi nimo kusog sa pagpadayon, sa pag-atubang sa mga kontra namo. Yes, we have 3 enemies in this world. Ang among kaugalingon, ang kalibutan, ug ang yawa. And every day, mo na siya'y makaluya sa mo. Mo nang every day there's a battle nga among ginaaway adlaw-adlaw. Mismo sa among kaugalingon, lisod na gani, how much more naa pa ang kontra namo ang yawa, nga di namo makita. Napa ang kalibutan, ang sistema, ang mga naakaron, nga makita namo through cellphone and everything, Lord. So Lord, kung dili namo pangayoon ang kusog nga gikan diha nimo, wala gid, Lord. So salamat ani nga text
Yes, there are times nga kapuyon mi. There are times nga naay spiritual weariness. Yeah, dili tao raman mi Lord. Mo bitaw nang gibutang ang imong comparison nga gibutang nimo, even the youth shall faint. Bisan ang mga batan-on kapuyon gani, how much more nga kami Lord isip human naagay weariness. Pero salamat Lord nga we can renew our strength diha nimo. Ang kusog nga mapadayon namo. Salamat sa mga nag-una sa mo Lord nga makita namo Lord ang example Lord how nga makita namo giunsa nila Lord gikuha ang kusog diha nimo. Nga na-establish niya ang mga butang nga murag kung tan-aw namo inhumanly kana bitawng sa amo lang panguna-una dili gyud maabot, pero salamat Lord sa ilang kusog nga gipangayo diha kanimo ug sa mga pagtuo nga naa diha kanimo nakapadayon sila og na-establish ning mga butang. Og Lord dili kung baga sa mo Lord dili lisod para sa mo kay naman may mga butang nga nakita kay tungod naay imong gihimo nga mga milagro or mga kahibulungan nga mga butang. Kung imong gihimo sa ilaha Lord nganong dili pwede nimo himuon sa moha. Ang amo lang Lord, we need that faith and strength nga gikan sa imo ha. Pasaylo mi usahay mo wave ang among pagsalig diha kanimo usahay wala ang among pagsalig diha di gid 100% dili gid ana bitawng tinud-anay busa tabangi mi labi na sa pag-atubang sad namo sa lahi nga problema, lahi nga mga struggles every day. Tabangi ang imong mga katawhan. Salamat. Bulag-buluga kami karon Lord. Balon ang kalipay, ang kalinaw, andama mi ugma sa Friday, Saturday, Sunday, next week sa among Cheerful Giving Conference ug sa mga umaabot namong mga activities Lord. Salamat kayo. Gidayeg ka namo. Pasalamatan. Proteksyon niya ang matag usa sa paguli karon. Dalagon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Sa akong pagkilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabot ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this Sunday. To God be the glory.